Ang bansang Pilipinas ay parehong prone sa paglindol at sa pagbagyo. Ano nga bang klase ng bahay ang kayang tumagal sa parehong natural calamities na mga ito? Gawa ba sa lightweight materials para ligtas sa lindol? O gawa sa konkreto para mas matibay pagdating sa bagyo? Ano ba dapat ang piliin? Halika at panoorin mo ang videong ito. Hi! Sa mga bago pa lang dito, ito nga pala ang inyong Kuya Architect at ang channel na ito ay puno ng videos all about house design and construction. So kung nagbabalak kang magpatayo ng bahay, pwede mong i-check ang ating mga playlist para maging gabay upang ma-achieve ang ating dream homes. At mag-subscribe para updated ka sa ating mga bagong videos. So sa ating video ngayon, hindi lang natin pag-uusapan ang comparison ng mga bahay na gawa sa lightweight materials para sa lindol at yung gawa sa concrete laban sa bagyo. Instead, we will be focusing more kung paano i-combine ang mga features na ito para maipatayo ang isang tahanan na parehong matibay laban sa lindol at saka sa bagyo. Kaya kung ready ka na, tara! Combining typhoon and earthquake resilient house design. Unang consideration, ang building height. Both pagdating sa bagyo at paglindol, isang factor na maka-affect sa damage ng isang structure ay ang kanyang building height or ang kanyang taas. Ang isang structure na made up of multiple stories, lalo na kapag yung kanyang flooring ay gawa sa concrete slabs at yung mga kanyang mga walls ay gawa rin sa CHB, concrete walls, mas high risk ito ng maraming casualties kapag ito'y nag-collapse. Especially if malakas talaga ang pagyanig or paglindol or substandard ang mga ginamit na materyales. In times naman, pag merong bagyo, mas malaki ang chance na magkaroon ng mas malaking wind damage ang mga structure na gawa sa lightweight materials tulad ng mga metal sheets sa ating roofs or mga spandrel or metal sheets sa ating mga walls if nasa mas mataas na itong palapag ng ating tinatayong bahay. Kasi mas higher ang position, mas prone sa exposure sa stronger wind, especially pag merong bagyo. With this, pwede nating sabihin na para ma-minimize yung damage both sa earthquake tsaka sa malakas na typhoon or bagyo, the shorter the structure, the less risk of damage ito sa dalawang calamities. Mas mababa, mas safe. With that, kung hindi naman ganun kaliit ang yung lote, better choice ang pagkakaroon ng isang bungalow house or one-story na bahay lang. Less worry sa mga magbabagsakang palapag dahil wala ang second floor or third floor yung bahay mo at mas mababa yung posisyon ng yung bubong kaya hindi ito ganun ka-risk sa stronger winds na baka magkaroon ng damage kung malakas talaga, especially pag may bagyo. Kung one story lang, paano naman yung mga baha? Well, kung hindi naman kayo malapit sa isang ilog or sa tabing dagat, pwede mong i-elevate yung mismong ground floor mo from the natural ground line. So, pwedeng 0.6 meters to 0.8 meters hanggang 1 meter yung taas ng elevation ng yung ground floor mula sa natural ground line. Para hindi naman ganun kadaling abutin ng baha ang loob ng iyong bahay. But kung ayaw mo ng one story lang or bungalow, you can do two-story na bahay. Yung baba, made of concrete. Yung taas naman ay made of lighter materials, gaya nga ng mga metal sheets, na mga walls and framings. But again, in terms of height, mas safer yung mga one-story na bahay sa mga damages ng paglindol at pagbagyo. But of course, depende pa rin yun sa kalidad or workmanship na ginawa ng builder or pag-design mismo sa structural integrity ng bahay. But again, the shorter, the less risk of damage. Next point, concrete frames, lightweight partitions. So again, ito ay sa mga ayaw ng one story lang. Again, if you want upper floor, let's say magkaroon ng second floor, we can combine concrete plus lightweight na mga materials. So ang mga structural framings gaya ng foundation, yung mga footing, yung ating mga columns at mga beams ay gawa sa konkreto. This is for structural stability, no? Mas matibay kasi talaga yung konkreto compare naman sa
like wood or metal as structural framing. Then para gawin nating mas magaan yung bahay, yung flooring at saka yung mga exterior at interior partitions naman ay gawa sa lightweight materials. For flooring, pwede tayong gumamit ng mga tubular na mga flooring frames at mga lightweight na mga floorboards. For exterior walls, pwede tayong gumamit ng mga metal spandrels or mga metal sheets na pang exterior sidings natin. And for lightweight na mga interior partitions, pwede na tayong gumamit ng mga lighter boards gaya ng plywood or di naman kaya some cement board or gypsum board. So if ever magkaroon ng paglindol, hindi ganun ka-hazard yung mga lightweight partitions, especially kung mag-collapse ang mga ito. Unlike kung hollow blocks nga ang gamitin natin as partitions or exterior walls. At the same time, yung ating mga concrete framings, ating mga columns, beams at footings ay magiging effective na anchor. So rigid ang mga frames natin, so hindi madaling tangayin ng malakas na hangin tuwing may malakas na bagyo. So again, for structural framing, use concrete. At para naman sa mga upper floors at mga sidings at partitions, gumamit ng lightweight materials. Well, anyway, meron na tayong ginawang video earlier all about different lightweight materials for flooring and partitions, gaya ng steel decking, tubular flooring, lightweight floorboards, and floor finishings, at mga lightweight wall partitions and sidings, both in exterior and interior applications. So, para naman sa mga taong gusto ang bahay na ay mas lightweight laban sa lindol. To know more about lightweight alternatives for concrete, paki-check na lang ang link na nasa comment at description below. Panoorin mo ito after mong tapusin ang video ito. Third point, more openings, safer structures. Mas maraming openings like bintana at mga doors, safe ang isang structure laban sa lindol at sa pagbagyo. Kung gusto mong i-combine ang mga lightweight at concrete materials sa iyong bahay, mas makakatulong kung mas maraming openings ito. Una, for exits. If magkaroon ng lindol, mas madaling makakalabas ng bahay kung mas maraming openings for emergency exits, gaya ng mga doors or mga malalaking bintana. This may lead to the porch or balcony or sa roof overhang na mula doon ay pwede ng safe na makababa sa safer grounds yung mga occupants tuwing may paglindol. But important note na dapat meron tayong ilagay na lintel beams sa ating mga openings. Ito yung mga beams na nilalagay sa upper na part ng mga openings na ito para hindi madaling bumagsak yung mga walls sa itaas ng ating mga bintana or ng ating mga pintuan. Again, in times of emergency, the more openings, the more exits, the safer. Second advantage ng pagkakaroon ng mas maraming opening sa mga pader ay nababawasan nito ang structural load ng mga pader na yon sa ating mga structural frames. If pipiliin mo yung concrete walls para sa exterior na walls ng bahay, kung mas maraming bintana or butas yung walls na yun, mas less yung bigat ng walls na i-project niya sa ating mga beams at columns. Kung may lindol, mas magaan lang yung kinikerry na load ng ating mga, again, structural frames. Now, for the covering sa ating mga openings, instead na gumamit tayo ng glass, pwede tayong gumamit ng mga lighter materials gaya ng acrylic or mga solid polycarbonates para again sa mga openings natin or bintana. Ang mga plastic materials na ito ay hindi ganun kabigat unlike sa glass at hindi rin ganun kadaling mabasag. Well, paano naman kung may bagyo? Well, kung marami kang openings, pwede kang maglagay ng mga storm louvers or yung mga slats para siyang protection against debris para hindi ito tumama doon sa mga openings. In times na may bagyo, huwag din kalimutan na magbukas ng iilang openings sa bahay at saka yung manhole nyo sa ceiling para hindi maipon yung atmospheric pressure sa loob ng bahay dahil mas malakas ito kontra sa labas. Kaya may chance na kung hindi makalabas yung pressure na yun or hindi mag-balance, ay maaari niyang ialsa pataas yung bubong. Kaya may chance na
liparin yung bubong ng bahay kung walang openings na at least bukas doon sa inyong bahay pag may bagyo. So again, kung gusto mong i-combine ang mga concrete at lightweight materials sa iyong bahay, mas makakatulong kung mas maraming openings ang mga ito. Anyway, meron na tayong ginawang video all about typhoon resilient house design naman. Ito yung design ng bahay kung saan naka-focus tayo to minimize yung mga damages sa typhoon, to prevent damage from strong wind at syempre yung pagbaha. So check this video later. Links on the description and the comments below. So ayun ang ating video all about pag-combine ng mga concrete materials at saka mga lightweight materials para sa isang bahay na makakatagal sa lindol at sa pagbagyo. Well, sana nakatulong ang video ito. Kung meron kayong katanungan or opinion regarding sa ating topic ngayon, please write down on our comments below. Please do leave a like, share, at kung hindi pa, please do subscribe. This is your Kuya Architect. Deserve mo ang maayos, maganda, at ligtas na bahay.